Madalas ba manginig ang eyelids or gilid ng mata mo? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin yung tinatawag na eyelid spasm or eyelid twitching. Tara, let's discuss. Ano nga ba ang eyelid spasms? Ito yung involuntary movement or hindi mapigilang paggalaw ng iyong mga eyelids na minsan ay pwedeng umabot sa napapasara na yung iyong mga mata. Ang tatlong most common na klase nito ay yung tinatawag na eyelid twitch or tic, essential blepharospasm, at hemifacial spasm. Ang eyelid twitch ay isang uri ng eyelid spasm na kung saan nagkakaroon ng hindi makontrol na maliit na paggalaw ng mga muscles ng iyong eyelids or talukap or sa paligid ng iyong mga mata. Kahit na parang ito ay nakakairita at nakakabahala, ay kadalasan naman ang eyelid twitch dahil maliit lamang ang paggalaw nito ay hindi ito nakakaapekto sa iyong mga paningin. Ito ay common at kadalasan ay minor lamang na usually nagtatagal ng mga ilang minuto hanggang sa mga ilang araw na kusa namang nawawala. Ano naman ang mga pwedeng mag-cause ng eyelid twitching? Ang kadalasang nagko-cause nito ay sobrang pagkapagod ng mga mata. Isipin mo, nagka-cramps yung mga muscles sa iyong eyelids at paligid ng iyong mga mata dahil sa sobrang pagod, kaya nagko-cause ito ng panginginig. Ang pagbabad sa mga malapitang gawain tulad ng mga gadgets, cellphone at computer ay pwedeng mag-cause ng digital eye strain or mabilis na pagkapagod nito. May mga nagawa na akong videos about digital eye strain na pwede nyo na rin panoorin. Dahil kapag nakatingin ka sa malapit ay nakakontract ang mga muscles ng iyong mga mata at kapag matagal itong nakakontract ay mas mabilis itong mapapagod at magkukos ng eye twitching. Kaya kapag bababad sa mga malapitang gawain ay magpahinga ng madalas at sundin ang 20-20-20 rule na kung saan every 20 minutes na nakababad ka sa malapitang gawain ay magpahinga ka ng at least 20 seconds at tumingin ka sa malayo mga 20 feet away para ma-relax ang mga muscles ng iyong mga mata at makaiwas sa mabilis nitong pagkapagod at eye spasm. Ang isa pang pwedeng mag-cause nito ay ang kulang sa tulog. Dahil nga sa sobrang pagod at hindi mo naman ito mapahinga dahil kulang ka sa tulog, ay mas napapalala nito ang pagkakaroon ng eye twitching. Kaya napakahalaga ng sapat na tulog para ma-restore ang functions ng iyong katawan at mga mata. Another cause naman ay ang sobrang stress. May nagawa na rin akong video about sa mga effects ng stress sa ating mga mata. At isa dyan ay ang eyelid twitch. Ang stress kasi ay pwedeng mag-cause ng muscle tension at mga maliliit na movement sa mga muscles na pwedeng makita sa mga mata. Kaya mahirap man iwasan ng stress ay itry nyong mag-relax, tumawa, at gumawa ng mga stress-reducing activities para kahit papano ay mapababa ang iyong stress level at makaiwas sa eyelid spasm. Isa pang cause ay ang sobrang intake ng kape at mga caffeinated na drinks. Ang caffeine kasi ay isang stimulant at ang pag-take ng marami nito ay pwedeng mag-cause ng eyelid twitch. Kaya umiwas sa kape at mga inumin na may caffeine tulad ng soda, energy drinks, chocolate at tea. Ang pag-inom ng kape ay tutulong lamang at makakadagdag sa mga ibang causes ng eyelid spasm. Dahil tutulungan ka nitong hindi makatulog, magpatuloy sa stressful na gawain na ginagawa or tinatapos mo at magkukos ng sobrang pagod na tulad ng mga nabanggit ko ay nagkukos ng eyelid twitching. Pwede rin mag-cause ang pangit na lifestyle tulad ng excessive na pag-inom ng alcohol at paninigarilyo. Nakakaapekto rin kasi ito sa mga muscles ng ating mata na pwedeng mag-lead sa eye spasm. Kaya mas maigi na itigil na ito hindi lamang para makaiwas sa eyelid twitch kundi pati na rin makaiwas sa mga ibang sakit na pwedeng makuha mula dito sa mata at sa buong katawan. Bukod sa alcohol at paninigarilyo, ay kasama sa lifestyle ang nutrition or tamang pagkain ng mga healthy na pagkain. Kung pangit kasi ang kinakain mo, ay pwede itong mag-cause ng mga deficiencies tulad ng sa potassium at sa magnesium na pwedeng mag-cause ng eyelid twitch. Kaya siguraduhin na kumain ng tama at healthy na pagkain.
Baka gusto nyo rin mapanood ang video ko about sa mga pagkain na healthy para sa ating mga mata. Ang dry eyes or yung mabilis na pagkatuyo ng mga mata ay pwede rin mag-cause nito. Ito ay madalas makita sa mga 40 years old, mga mahilig sa kape at alak, mga laging babad sa mga digital devices, at sa mga ibang sakit pa sa mata. Kapag natutuyo kasi ang mata natin ay mas mabilis itong naiirita at mas gusto na lamang niyang nakapikit at mabilis mapagod. Meron na rin akong video about dry eyes na pwede nyo rin panoorin. Pwedeng magpatak ng mga artificial tears na over the counter or pwedeng mabili sa botika kahit walang prescription. Pero kung persistent ito, ay mas mainam na magpa-check up na kayo sa inyong ophthalmologist. Ang pangalawang uri ng eyelid spasm ay yung tinatawag na essential blepharospasm. Ito rin ang hindi makontrol na paggalaw ng mga muscles sa paligid ng iyong mga mata na pwedeng umabot sa pagpikit-pikit nito. Pwede itong magtagal ng mga ilang segundo hanggang sa ilang oras. Kapag mild pa lamang ay pwedeng madalas kang mag-blink or kumurap-kurap na naaapektuhan na ang iyong mukha. At worse, ay pwede itong mag-cause ng sobrang tight na pagsara ng mata na hindi ka na makakakita. Pwede rin maapektuhan ang mga muscles ng iyong mukha. Ito ay dahil nagkakaroon ng problema sa nerve sa iyong mukha pero hindi pa malaman kung ano ang dahilan nito. Para naman magamot ito ay pwede ang Botox or botulinum toxin injection as muscle relaxant. Usually nawawala ang spasm mula first day hanggang 2 weeks post-injection at kadalasan tumatagal ng at least 3 months. May mga gamot din na muscle relaxant para makatulong mapawala ang spasm. At pag hindi naman gumana ang gamot at injection, ay pwede ang surgery or operasyon. Ang pangatlong uri ng eyelid spasm ay yung hemifacial spasm. Ito ay ang pag-tighten up ng mga muscles sa isang side lamang or kalahating parte ng mukha. Pwede itong magsimula sa matang parte hanggang sa kumalat sa buong kalahati ng iyong mukha. At pwedeng mag-last ng mga several days up to months. Ito ay kadalasan problema rin sa nerve sa iyong mukha na may dumadagan. Tulad sa blepharospasm ay pwede ang Botox, medicine, at pwedeng umabot sa surgery para tanggalin ang nakadagan sa nerve. Ang involuntary na paggalaw ng mga muscles sa mata ay kadalasan inoobserbahan lamang at hindi naman delikado. Umiwas lamang sa mga pwedeng nagkokos nito at kapag persistent at may mga iba ng simptomas ay magpa-check up na sa inyong mga ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon alam mo na ang causes ng eyelid twitch. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions ngayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video!